Kamusta na nga po mga master at sa videong ito ay atin ang ipagpapatuloy na gisahin ang chapter 103 at 104 sa manhwa series ng Ranker's Return. Kaya't atin na nga pong agarang umpisahan. Muli ngang nag-umpisa etong si Mr. Choi na obserbahan etong kanyang makakatunggali at aniya, batay nga raw sa kanyang postura ay kaniyang masasabing bihasa ito pagdating sa paggamit ng espada. Gayon din malamang nga daw ay mataas ang mga stats na tinataglay batay sa aura na kanyang pinapamalas. Kung kaya't kinakailangan nga daw niyang mas maging maingat pa sa pagkakataong ito, kasabay ng paglalahad ng system, nasisimulan na ang kanilang sagupaan. Pagkalahad nga nitong hudyat ay mabilis na kumilos etong nasabing manlalaro at agarang pinuntirya ang ulong bahagi nitong estudyante ni Alibos. Mabuti na nga lamang at nagawa itong madepensahan nitong matanda kahit papaano. Samantalang naguguluhan naman etong kanyang katunggali, buwat sa tanging pag-iwas lamang ang isinasagawa nitong matanda niyang kinakalaban. Kung kaya't dahil doon ay mas lalong naging mararahas at puno ng mali siya ang kanyang isinasagawang pag-atake laban dito. Maliban nga sa talunin, ay sadyang nais niyang ipagyabang dito kay Mr. Choi ang kaibahan aniya ng lakas nilang tinataglay habang patuloy na iniisip na isa rin siyang driver. Sa mga nangyayari ay sadya namang nababahala itong ating pangunahing tauhan kasabay ng kanyang pagkatanto na ang ganong klase ng mga pagkilos na ipinapamalas ng kalaban nitong kanyang iyaking estudyante ay nangangahulugan lamang ng isang bagay. At nakatitiyak siyang isa daw itong driver na kapwa sinang ayunan naman ng kanyang mga taga-subaybay. Naiinis nga etong si Yunwo sapagkat kung hindi lamang dahil daw sa walang hiyang driver ay malamang na madali lamang maaabot ng kanyang estudyante ang bronze level sa arena. Kahit nga etong si Mr. Choi ay aminadong ito nga raw ang masasabi niyang pinakamalakas na manlalaro na kanyang nakaharap sa kasalukuyan at lubos na naiiba kumpara sa mga nauna. Gayon din naalala ang mga naunang paalala ng kanyang guro hinggil sa mga bayarang manlalaro na tinatawag na drivers. Dagdag pa nga nitong ating pangunahing tauhan sa kanyang estudyante na upang maabutan niya ang flight ng kanyang anak na patungo sa operasyon sa Amerika ay kinakailangan niyang manalo ng sunod-sunod at hindi matalo nang sa gayon ay madali niyang maaabot ang bronze level. Ayaw man sana niyang siraan ng kalooban etong kanyang estudyante ay mas minabuti nitong si Alibos na prangkahin ito at sabihing batay sa kasalukuyang abilidad mayroon etong iyaking matanda ay wala siyang anumang tsansa na manalo kontra sa mga nabanggit niyang bayarang manlalaro sa arena. Tinanggap naman nitong kanyang estudyante ang masaklap na katotohanan subalit sadyang punong-puno siya ng determinasyon at handa itong malagpasan sa anumang paraan na talagang nagpahanga para dito sa kanyang guro na mas minabuting isaad na lamang ang klase ng paraan na maaaring gamitin nito kung sakaling malagay siya sa alanganin. At ito nga raw ay ang ipakita nito ang kanyang kahinaan at huwag gagamitin ang kanyang unique skill sa harapan ng isang driver. Ang kakatuwa nga niyang pagkilos ay sadyang hindi inaasahan nitong manlalarong driver na kanyang kinakalaban na siyang inaasahan nga nitong si Yunwo at malamang nga raw ay iisipin nito na mahina talaga ang orihinal na may-ari nitong karakter at kababalik lamang ito ng kanyang binayarang driver na siyang pinakaposibleng paliwanag kung bakit tanging pag-iwas at depensa lamang ang ginagawa nitong matanda laban sa kanya. Tiningnan nga niya ng masama etong si Mr. Choi at hinawakan ang ulong bahagi habang isinasaad na maswerte nga raw ang binayaran niyang driver sapagkat hindi na sila nagkaharap pa. Malakas nga niyang hinambalos ang ulo nitong matanda sa lapag at malakas na sinambit na eto nga raw mga kagaya niyang walang talento sa paglalaro ang may kasalanan kung bakit persahan silang kinakailangang gawin ang isang bagay na hindi nila nais habang paulit-ulit na malakas na pinapahalik itong matanda sa lapag. Hindi na nga makatiis pa etong si Yunwo na makita ang aniya ay isang ekstrang sadistang pagpapahirap sa kanyang estudyante. Magkaganoon man, bagamat dumaranas ng matinding pasakit etong si Mr. Choi, ay patuloy na hindi naman ito nasisiraan ng kalooban at tanging iniisip na kanyang kinakailangan lamang maghintay ng tamang pagkakataon upang gumawa ng isang panapos na pag-atake, kagaya ng isinaad sa kaniya nitong kanyang guro. Dahil kung ipapakita nga raw nitong kanyang estudyante na siya ay isang mahina lamang, ay tiyak na magkakaroon ng sandaling magiging pabaya etong kanyang makakalaban at ito ang dapat niyang pakaabangan. Pilit nga sana nitong matanda na kinukuha ang kanyang dwarf sword mula sa lapag, habang isinasaad naman itong kanyang katunggali na mas mainam na sumuko na lamang etong kanyang kinakalaban dahil wala nga raw anumang saysay pa na ipagpatuloy nito ang labanan siya at plano na ngang tuluyan ng tuldukan ang kanilang isinasagawang one-sided na labanan. Ang bagyang pagtaas ng espada nitong kanyang katunggali papalayo sa kanyang harapan ang siyang sandali namang hinihintay nitong si Mr. Choi upang gumawa ng kanyang pagkilos. Naisip nga niya dito ang kanyang yumaong asawa at ang pakikipaglaban nitong kanyang anak na si Jisoo mula sa isang malubhang karamdaman na silang kanyang rason kung bakit desperado siyang manalo sa kahit anumang mangyari.
Mabilis nga niyang dinampot ang kanyang sandatang espada at ginamit ang kanyang unique counter skill para dito sa gulat na driver. Ang kanyang aksyong isinagawa ay talagang ikinagulat nitong si Alibos at siyang nagpaluha para dito sa kanyang batang anak sapagkat nakagawa nga ang kanyang ama ng isang milagrong tagumpay mula sa labang imposible siyang magwagi. Habang ipinapakita na kasalukuyang naitarak niya ang kanyang sandata sa katawan nitong driver na nagsimula ng maglaho mula sa arena. Wala ngang masabi etong kanyang guro at napangangan na lamang dahil sa kahangahangang nagawa niya at maging ang lahat ng mga manonood ay kapwa nagpahayag ng kanilang mga pagbati sa tagumpay na nakamit nitong si Mr. Choi, na muli nga ay nagsimula na namang umiyak dahil sa tindi ng kasiyahang nadarama mga master. Napaluhod habang umiiyak etong si Mr. Choi matapos ang milagrong tagumpay na kanyang nagawa. Pagkatapos ay agad siyang niyakap nitong si Alibos at pinuri ang kahusayan niyang ipinamalas. Lalo na't nagamit nga raw nito ang kanyang mga pamamaraan na dapat sanang maisagawa oras na nalagay sa isang napaka-imposibleng manalong sitwasyon. Gayon din, muli nga siyang binati sapagkat matagumpay na niyang naabot ang pinaka-aasam-asam na bronze level. Hindi nga niya ito inaasahang agad na mangyayari, ngunit nung makita niya ang kanyang kasalukuyang ranggo sa system, ay mas lalo nga lamang itong umiyak ng malakas at paulit-ulit na nagpapasalamat sa kanyang guro. Aniya ay hindi niya maaabot ang naturang ranggo kung hindi dahil kay Alibos at siyang naging susi upang maoperahan ang kanyang anak na si Jisoo. Ang huling pahayag nga niya ang siyang pumukaw sa atensyon nitong mga manonood na hindi nga rin inaasahan nitong binata na sasabihin nitong matanda habang nagsasagawa sila ng isang live stream. Mas minabuti nga niyang paalalahanan na lamang etong kanyang estudyante na magmadali ng tahakin ang kanyang anak at hinahangad na magbago ang takbo ng talakayan sa naturang programa na agara namang naunawaan nitong si Mr. Choi. Nawika nga nitong matandang iyakin na ibang araw etong kanyang guro kumpara sa madalas nitong kilos na hindi niya nauunawaan habang muling nakangiting nagpapasalamat sa kanya etong kanyang estudyante mula sa tagumpay na nakamit. Pagkaalis nga nitong si Mr. Choi ay ipinagpatuloy pa rin nitong binata ang kanyang pagla-livestream at inilalahad sa kanyang mga manonood ang matagumpay na nagawa ng kanyang ikalawang estudyante. Bagamat napalaban din ito sa isang driver, hindi nga maiwasan ng mga manonood na mapahangan ng lubos sapagkat ang dalawa nga nitong naging mga estudyante ay hindi man lamang nakatikim ng maski isang pagkatalo bago maabot ang bronze level na mas lalo ngang ipinagmamayabang nitong ating pangunahing tauhan na silang patunay di umano kung gaano siya kahusay na isang guro. Plano na nga sana niyang tapusin ang isinasagawa niyang pagla-livestream. Subalit may isa nga sa kanyang mga manonood ang nagtanong sa kung ano nga daw ba ang nasampit nitong matanda na may kaugnayan sa operasyon na nagpabago sa timpla ng kanyang pagmumuka. Pilit nga siyang kinukulit ng kanyang mga taga-subaybay na ilahad nitong si Alibos ang tungkol sa bagay na iyon. Bagamat ayaw nga sana niya, ay mukhang wala na nga raw siyang ibang pagpipilian pa. Kaniyang ibinahagi ng anak nitong si Mr. Choi ay may malubhang karamdaman. At kahit ganoon nga ang kalagayan ng bata ay masugid pa rin itong manonood sa mga video ng arena. Ito nga raw ang rason kung bakit tinangad nitong matanda na maglaro upang magawang maipagmalaki siya ng kanyang anak na may sakit. Dagdag pa nga niya na kahit maluba ang karamdaman ng anak ni Mr. Choi ay mayroon pa ring lunas para dito at kaniya silang tinulungan upang ito'y maoperahan katuwang ang kumpanyang Nike habang masisilayan nga nating masayang masaya etong mag-ama dahil sa tagumpay na kanyang nakamit. Ikinatuwa naman nitong mga manonood ang kanyang pagtulong na nagawa para sa bata at kay Mr. Choi. Subalit hindi nga siya sanay sa mga ganong klase ng papuri kung kaya't agarang do'y tinapos na niya ang kanyang pagla-livestream na pasimpleng pinagtawanan nitong kanyang mga taga-subaybay. Pagkatapos ay muling ipinakita ang gusaling pagmamay-ari ng Big Stars at etong nagngangalang Yunggo na tumatayong coach nito ay sinasabon etong kanyang pro player na natalo mula sa isang rank match at kasabay na nagbanta na posibleng hindi na nga raw niya ito isama pa sa mga tournament dahil mukhang napakababa ng abilidad mayroon ito na talagang ikinabigla niyang marinig. Hindi nga matanggap nitong manalarong si Jeyol na ang pangarap niyang maging isang pro player ay mauuwi lamang sa pagiging isang driver at bagamat punong-puno nga siya ng galit ay pinilit pa rin niyang lunukin ang kanyang pride at yumuko sa harapan nitong pangit nilang coach habang nangangakong hindi na ito mauulit pa sa susunod. Wala namang pake etong kanyang hambog na coach at nagbanta pa nga na napakaraming pwede silang ipalit sa kanya at ito ang dapat niyang pakatandaan kasabay na pagpapaalis sa kanyang harapan nitong dismayadong manlalaro. Pagkalabas nga niya ay inilahad nitong si Yunggo na ang pagiging isang driver ay isang sideline na kanilang pakana at marahil lihim na dagdag kita para sa kanilang kumpanya. Pagkatapos ay muling masisilayan etong si Jeyol na napasuntok na lamang sa pader dahil sa matinding galit. Paglalad pa nga ng isa sa kaniyang makasamahan na kaniyang araw narinig ng palihim mula sa kanilang coach na kung sino man ang hindi makakaabot sa kota ng pagiging driver ay malilipat sa Division 2
at hindi na mapapasama pa sa mga tournament na talagang ikinabahala ng kanyang kasamahan at iniisip na posibleng mangyari sa kanila ang bagay na ito. Hindi nga nila gusto ang pamamalakad nitong kanilang mayabang na coach at nag-iisip ng solusyon sa kanilang problemang kinalalagyan. Hanggang sa kinuha nga nitong si Jeyol ang atensyon nilang lahat at inilahad na buo na ang kanyang pagpapasya na umalis na lamang sa naturang pro team at planong bugbugin ang kanilang coach na nasa opisina. Ang kanyang planong saktan etong kupal na matanda ay nais din ng kanyang mga kasamahan. Subalit masyado nga daw itong marahas at posibleng mas malagay pa sila sa di magandang sitwasyon. Ayon nga sa ilan, na plano na lamang nilang muling bumalik sa pagla-livestream kung walang ibang team na kukuha sa kanila kaysa magpatuloy sa pagsasagawa ng hindi magandang gawain na labag sa kanilang kalooban. Dagdag pa nga ng isa sa mga ito na napatawag nga raw sa opisina nitong kanilang coach etong si Jeyol dahil sa ang nakatalo nga daw sa kaniya ay etong estudyante ni Alibos. Kaya't pumasok nga sa kanyang isipan ang isang ideya na bakit hindi na lamang nila isuplong ang mga pinaggagawa sa kanila ng kanilang kumpanya kay Alibos na sinang-ayunan naman ng kanyang mga kasamahan sapagkat siya na lamang di umano ang nakikita nilang pag-asang makakatulong sa kanilang kinasasadlakan mga master.